Jerfix nga po pala, at meron na naman tayong gagawin na DIY project for today. Lilinisan natin yung throttle body nitong Hyundai Accent. Ang customer complaint nito ay while AC on ay pabago-bago yung minor. Lalong-lalo na kapag naka-drive ito. Then, suspetsya natin dito ay throttle body. Syempre, kapag pabago-bago yung minor, ay maaari talagang nagkakaproblema yan sa throttle body kasi hindi na siya calibrated dahil nga sa dumi. So, ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano maglinis ng throttle body na wala tayong gagastusin ni piso. Okay? Tutukan natin yan. Optional din naman yung mga panlinis natin, yung carb cleaner o yung brake cleaner. Then, syempre, alamin muna natin kung bakit ko sinabing throttle body yung problema. So, magbibigay tayo ng mga throttle body problems kapag marumi. Isama na rin natin dito yung mga suspected na problem kung bakit rin pabago-bago yung minor, hindi lang sa throttle body or idle air control valve. Ay siguro magbigay rin tayo ng mga epekto kapag may problem sa throttle body and marumi, para sabay-sabay na rin nating malaman at matuklasan. Pero hindi lahat ng ibibigay ko dito ay lahat-lahat na. So unang-una dyan yung hard starting. Yung hard starting kasi kapag hindi tama yung position ng ating throttle plate dahil sa dumi, ay maaari rin tayong mag hard starting. Pwede rin mag-stall or mamatay yung engine. Maaari din naman na palyado. Pero ang sasakyan na to, Hyundai Accent din siya, pero hindi ito gas. Diesel to. So ang gagawin natin ay gasolina. Pangalawa dyan, palyado. Kaya nagiging palyado yun dahil na nga rin sa dumi. Isa rin nagkakos ng palya ay yung pagdumi ng throttle body natin. Sunod naman, yung vacuum leak. Kapag halimbawa kasi nagkakaroon tayo ng vacuum leak sa engine natin, ay maaari tayong magkaroon ng lean air fuel ratio. Means na mas maraming hangin kasya sa fuel. Then, maaari rin tayo mag-fail sa emission dahil nga nag-i-increase yung generation ng ating NOx or SOx. Yung NOx kasi nitrogen oxide and sulfuric oxide. So pagka nag-increase yun, maaari tayo mag-fail sa emission, kaya dapat chine-check din natin yan. And dapat din malaman natin yung fuel trims na tinatawag dahil dito rin natin nalalaman kung meron siyang large vacuum leak. So meron tayong papakita na gamit na nakakatulong sa atin upang ma-detect natin kung saan yung leak. Papakita ko lang. Itong O-Tool smoke machine na to na nakakatulong sa atin upang malaman natin kung saan yung leak ng ating sasakyan. Kasi kung halimbawa may tagas or may leak yung hydrovac natin, minsan pumapalya rin and nagbabago-bago rin yung minor. Ang gagawin lang natin dito, sinasalpak lang dito sa vacuum hose nito at pinapasukan ng usok galing sa smoke detector natin. Pwede rin sa pang fuel din yung smoke detector. Then kapag halimbawa naman na nagka-problema sa intake manifold, may kita rin natin yan gamit yung O-Tool smoke detector natin. So napakahalaga ng smoke detector natin para malaman natin kung saan yung vacuum leak. Pero may mga bagay din pwedeng gawin natin upang malaman din yung vacuum leak. Yun ay yung soapy water, lalo na sa mga evap system, kasi minsan di rin natin nakikita yun kapag may problema yung evap natin, may tagas, and maaari rin ito mag-cause ng vacuum leak. Minsan naman yung throttle natin ay stuck open or stuck closed dahil na nga rin minsan sa kapal ng dumi. Kapag makapal kasi yung dumi ng ating throttle body, ay maaari talaga mag-stuck yung throttle plate natin. Kapag halimbawa na lumitaw yung fault code na throttle body stuck open or closed, maaaring may problema kayo sa throttle body. Isa rin na nagiging epekto ng pabago-bago yung minor ay maaaring magkaroon tayo ng poor fuel economy. Lumalakas yung konsumo natin sa krudo o gasolina. Minsan din kapag halimbawa na may problema rin yan, ay maaaring mataas yung RPM natin, then minsan naman mababa. Kaya napakalaga na nililinis natin yung throttle body, at the same time nililinis din natin yung air cleaner. Kung halimbawa naman na throttle cable yung inyong throttle body, ay hindi lang dapat natin nililinis yung throttle plate.
nililinis din natin yung IAC or idle air control valve. So hindi lang dapat natin nililinis yung dalawang parts na yan ng intake system, kasama na rin yung mga PCV, intake manifold, para nang sa ganun matanggal yung vacuum leak, matanggal yung dumi na nakabara sa throttle plate natin and idle air control valve. Pero ang gagawin natin dito ay meron siyang electronic device, electronic throttle body na yung lilinisin natin, and wala siyang throttle cable. Okay, so sa mga diesel type naman, walang throttle body to. Body lang siguro siya, pero hindi ko masabi na throttle body to kasi nga wala siyang plate. So kapag halimbawa magpapagawa tayo, ang cost ng cleaning ng throttle body natin ay nasa 800 hanggang 1,500 pesos. Biruin mo yun, ituturo ko sa iyo kung paano maglinis. Sa ni piso wala kang igagastusin. Okay, wag na natin patagalin mga bossing, simulan na rin natin. Ang gagamitin natin dito ay Phillips screwdriver and basahan. Hindi naman natin pwede itong buga-bugahan, lalo na kapag marumi, kasi napupunta ito sa intake port natin, napupunta sa valves. Kung halimbawa naman na makapal na yung dumi, napunta sa valves yan, maaari pang magkabaloktot yung barbula, mapunta pa sa piston. Okay? So yun lang yung iniiwasan natin. Before we proceed sa ating gagawin, kailangan muna nating scan, nang sa ganun malaman din natin kung may check engine light or may na-stored na fault code sa ating computer. Ay, bago ko nga pala makalimutan, magsha-shoutout muna tayo. Shoutout sa inyo, Hilo Yu, Alfie Katape, Super Pogi, and Moises Auto and Truck Garage. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat mga bossing sa suporta nyo, dahil na-appreciate nyo yung aking mga ginagawang videos. Maraming salamat po. At sa mga hindi ko naman na re-reply ng mga comment, pagpasensyahan nyo na rin po, kasi medyo busy rin po ako, strict duty rin kasi, kaya hindi ko halos lahat nababasa yung mga comments natin. Pagpasensyahan nyo na po. So ngayon, proceed na tayo sa actual video natin. Bago natin simulan yung paglilinis ng throttle body, ay titingnan muna natin sa OBD kung halimbawa na meron siyang fault code. Kailangan walang fault code yan bago tayo maglinis, kasi kung halimbawa na may fault code yan and hindi related sa dumi, ay maaring magkaroon lang tayo ng exercise na tinatawag, na gagawa tayo, maglilinis tayo, wala rin nang mangyayari. Kaya scan muna natin mga bossing. Tingnan lang natin yung RPM. 661 RPM. Walang check engine light. Naka-aircon na. Fluctuate. RPM bumababa hanggang sa 500. Subukan linisin yung throttle body. Once na confirm natin yung problema, ngayon lilinisan na natin yung throttle body. Ngayon, pagka maglilinis tayo nito, simple easy way lang naman yung paglilinis nito, para lang malaman natin kung magiging okay or hindi. Gagamit lang tayo ng Phillips screw and microfiber towel, or kahit anong mga paper towel na hindi nadudurog kagad. And also, pwede rin natin gamitan ng brake cleaner o yung tinatawag na carb cleaner. Ang unahin natin tanggalin dito is yung dito. Dito lang yung tatanggalin. Tanggalin lang natin yung air cleaner housing. Then, tinanggal natin yung dalawang lock dito. Tapos susog natin para matanggal dito sa gilid yung guide. Ayan. Tanggalin natin yung clamp dito. Kapag maglilinis tayo ng ganitong klaseng throttle body, kung kakalasin nyo yung buong throttle body, ay mas maganda tinatanggal yung terminal ng battery. Pero may mga values na magre-reset, pero okay lang din naman. Ayan, nakalas na natin. Patong na lang siguro natin to sa dito. Ayan. So naka-access na tayo sa throttle body niya. Pero napapansin ko yung throttle plate niya ay medyo madumi ng konti dito. Kasi once na marumi yan, yung minimum idle speed nito
ay hindi na magiging tama, and magbabago rin yung mga sensor reading kapag halimbawa hindi tama yung position ng ating throttle plate. Kaya lilinisin natin to. Unang-una dyan, kung hindi natin tatanggalin yung throttle body, kukuha lang tayo na mag-a-assist sa atin upang tapakan lang yung accelerator pedal while ignition on para mag-open yung throttle plate. Steady lang. Pwede rin naman pag tayo lang mag-isa, ignition on lang natin. Ignition on, then usog lang natin yung upuan at isingit natin yung bakal o kahoy man lang para ma-press natin or ma-depress yung accelerator pedal natin. Okay, huwag mong bibitawan ha. Steady lang. Inisin lang natin dito. Sprayan lang natin ng carb cleaner or brake cleaner yung basahan na ipapangpahid natin. O, diba ang dumi? Ayan o. Pwede nyong gamitan ng throttle body cleaner. Ayan, medyo madumi. Steady lang yung tapak doon. Huwag natin bitaw kasi maiipit yung kamay natin. Linisan lang natin maigi yung throttle plate natin sa ilalim tsaka sa ibabaw. Then yung throttle body natin sa gilid, linisan natin maigi. Ayan, siguro naman nabawas-bawasan na. So bali malinis-linis na rin siya, tapos i-final na lang natin ng carb cleaner or throttle body cleaner. Okay, bitaw na. Ignition off. So ayan, nalinis na natin ng konti. Obserbahan natin yan kung magiging okay. Kasi nilinisan ko lang yan para meron kayong idea kung paano linisin ng mabilisan and hindi na natin tatanggalin yung buong throttle body. Kaya ang gagawin natin ngayon ay ibabalik muna tapos obserbahan kung magiging okay. Yung air cleaner niya ay malinis pa. Bago lang yan. Ngayon balik natin. Simpleng-simple lang. Ayan. Ibalik natin sa lock dito sa likod. Guide. Lock. Lock. Higpitan natin dito. Ngayon subukan natin paandarin kung magiging okay yung kanyang throttle. Kung halimbawa na medyo may palya-palya pa ng konti or nagta-fluctuate, pwede nating i-throttle body relearning. Pero sa ganitong sistema ay hindi naman natin disconnect yung terminal ng battery. Subukan natin kung magiging okay na. Okay, tingnan natin. Start natin. Idle lang natin muna. Okay, so yung idle niya ay tingnan natin yung idle. RPM 660. Hindi na siya bumabagsak sa 580 RPM and steady na rin yung kanyang RPM kumpara kanina. Tapos yung idle nito ay stable na, hindi na siya nagluloko. Ayos na para dito sa sasakyan na ito. Goods na goods, ayos na ayos. Ayan, wala na siyang problema. Dahil sa dumi, kaya nagloloko yung ating throttle body. Okay, so sana may natutunan kayo sa video natin for today. Sa mabilisang paraan, naging okay yung ating minor dahil nga electronic throttle na to. Kung halimbawa na equip ito ng IACV na hindi siya electronic controlled, ay nililinisan din natin yung IAC valve or yung throttle body natin. Hindi lang throttle body kundi pati IAC valve. Okay? So Boss, shout out. shout out. Sino ito? Anong pangalan mo, boss? Boss Dance. Shout out. Shout out. Si Boss Rogie yan. Yan yung madalas ko talaga na sumusuport sa akin sa channel. Maraming salamat po. Bali na confirm na natin. Sana may natutunan kayo sa video natin for today and sana nakapulutan natin ng aral. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang ang aking video. Hanggang sa muli po. Paalam. Bye-bye. Paalam ka na. Paalam. Bye-bye. Bye-bye. Ingat. Ingat.